Kaya parang meron sense of solidarity sa buong student movement. No? Sa maraming marcha at demo, kinundena ang rehimeng Marcos at binansagang pasista. Kasabay nito, sa maraming rally at teach-in, sinikap ng mga estudyante na maging guro. So habang wala pa yung mga magsasalita, o kung nandun man sila, para mas maraming crowd, ako yung starter, kumbaga. Ako yung barker, kumbaga sa nagtatawag ng pasahero sa jeep. Inaayos ko pa yung buhok ko noon kasi si Marcos nakaganyan ng buhok ng hati. So nakataas yung kalahati ng buhok niya, parang gano'n. As gaganon ako. Ayun lang, pag gano'n ka na ako, ano na yan, tawanan na yan. Ako ay nagagalak sapagkat ako'y natutuwa na kayong lahat ay nasisiyahan. May iba't ibang klase ng aktivista noon. May moderato at may militante. May reformista at may radikal. Pero nagkakasundo sila sa isang layunin. Ang pinakapopular yata na t-shirt na suot namin noon ay yung t-shirt nga na nandun yung profile ni Mao. At sa baba, nakasulat doon, serve the people. At lalo na sa amin, na mga estudyante sa universidad, ang sinasabi namin ay pinaaral tayo ng sambayanang Pilipino. Ano man ang nakukuha natin dito ay dapat ibalik sa kanila. Paglingkuran ang sambayanan. Inorganisa din ng mga parit madre ang mga sakada at maralitang tagalunsod para labanan ang pagsasamantala at hadlangan ang demolisyon. Ibinahagi ng mga profesional, guro, abogado, doktor, ang kanilang kaalaman at serbisyo sa mga maralita. May mga milyonaryo ring tinubuan ng konsensyang panlipunan. Sinikap nilang ipaliwanag na may pagkakaiba ang kapitalistang nagtatrabaho at ang tamad na burgis. Iyon ay mga araw ng ligalig at gabi ng puot. At ang mga araw at gabing iyon ng first quarter storm ay humawa ng landas para sa people power. Naging mabuhay ang kalagayan ng Administrasyong Marcos kasunod ng first quarter storm. Lumala ang krisis sa ekonomiya at politika. Dahil dito ay lalong lumakas at lumawak ang protesta. Umabot ito pati sa hanay ng militar. Pag-graduate namin sa PMA, inaasahan namin na pagsisilbi sa bayan yung aming gagawin, pero ang nangyari, pagsisilbi sa mga political warlords. Lahat yung laman ng armory nakuha namin. Pero hindi na namin nakuha yung mga kanyon dahil mabibigat eh. Yung mga machine gun, hindi ko na matandaan kung ilang machine gun yon. Yung mga Browning automatic rifles, carbines, garan. Sa sumunod na taon, 1971, ang protesta ng taong bayan ay inihayag hindi lamang sa kalsada kundi pati sa balota. Pebrero, naglunsad ang mga manggagawa ng general strike para labanan ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Bilang pakikiisa sa pangkalahatang welga, nagbarikada ang mga estudyante sa Universidad ng Pilipinas. May isang profesor na sinubukan niyang pumasok dito sa campus, pero pinigil siya ng mga ilang estudyante diyan sa may bukana ng campus. Umuwi siya, bumalik siya, meron na siyang dalang shotgun, at nung pinigil uli siya, nagpaputok siya. At ang napatay niya, isang kakilala ko pa naman, si Sunny Messina. Tuluyan ng inukupa ng mga aktivista ang campus. Idiniklara nila itong isang liberated area o pinalayang purok na pinangalanan nilang Diliman Commune. Tumagal ito ng 1 linggo. Mayo 1, araw ng manggagawa, nagmarcha ang magkasanib na puwersa ng mga unionista at estudyante.
Sa Kongreso, nirapido sila ng mga pulis. Hunyo, nagsimula ang bagong halal na Constitutional Convention. Nahirang si Delegado Antonio de las Alas ng Batangas. Di ilan sa mga delegado ay independyente at oposisyonista. Hinarang nila ang mga panukalang gawing parlamentaryo ang sistema ng gobyerno. Nakita ni Marcos na maaari niyang gamitin ito ng dahilan para magkaroon ng isang transition. Sa transitory provision, ang nakakalagay doon, lahat ng poder legislatibo at ehekutibo mapupunta sa kamay ng presidente nung nakasalukuyan nasa Malacanang. In other words, Marcos. Dahil sa presidential system, baka hindi na siya makatakbo ng third time. But in a parliamentary system, walang limit. Gumamit na sila ng pera. I know that because na-expose ito ni Eduardo Quintero, and I was a member of the ethics committee that investigated the allegation of Quintero. Bribery was one way, isang pamamaraan kung paano magawa ni Marcos na makuha niya yung gusto niyang kunin mula sa Constitutional Convention, which was basically yung extension ng kanyang term. Agosto 21, dalawang malakas na granada ang sumabog sa meeting de avance ng Partido Liberal, ang partido ng oposisyon. Ang mga kandidato ng Partido Liberal ay kasama sa mga napinsala. Pero dahil sa Plaza Miranda ay napunta sa oposisyon ang simpatiya ng mga botante. Nang dumating ang eleksyon, 6 sa 8 pwesto sa Senado ang nakuha ng mga liberal. There was a belief among many people that it was Marcos who engineered the Plaza Miranda bombing. It was only much later that I got to know, through the testimony of very credible people, and on the basis of the evidence that I accumulated, na walang iba kundi ang leader ng Communist Party of the Philippines, si Jose Maria Sison, ang may kinalaman sa pagkakabomba sa Plaza Miranda. I, Ferdinand G. Marcos. Kasunod ng pambobomba, agad na sinuspindi ni Marcos ang writ of habeas corpus at marami siyang aktivistang pinaaresto kahit walang mandamiento. Sa kabila nito, hindi tumigil ang mga aksyong protesta. Hindi rin nasiraan ng loob ang oposisyong politikal. Hindi tinantanan ng mga senador sa pangunguna ni Ninoy Aquino at Jose Diokno ang pagtutuligsa kay Marcos. Napilitan si Marcos na ibalik ang writ of habeas corpus noong Enero 1972. Pero may isa pang sandata si Marcos para manatili sa kapangyarihan. Isang sandatang noon ay pinangangambahan ng lahat. Ang batas militar. As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. September 23, 1972, noon idiniklara ni Ferdinand Marcos ang batas militar. Sa isang iglap, ang demokratikong kaayusan ay nahalinhan ng isang lantad na diktadura ng paghahari ng pananakot at paninikil ng kamay na bakal. Ang main source of strength niya was the support of the military. Kaya nga, binigyan niya ng maraming mga functions sa military
which traditionally belong to the civilian government. Maraming nadakip at ikinulong. Oposisyonistang politiko, periodista, aktivista. Pinasara ang mga dyaryo at istasyon ng radyo at telebisyon. Pinagbawal ang marcha at demonstrasyon, ang piket at welga. Naging labag sa batas ang anumang pagpapahayag o manifestasyon ng lakas sambayanan.